ngayon, ma'am, na nasa kayo, yung tech transfer and commercialization? Ako yung section chief doon sa Technology Transfer and Commercialization section ng FNRI. Pero yung previous nyo, ma'am, yun yung sa Research and Development. Tapos yung product development na parang branch nila. Yung ano kasi namin, yung product development namin, nahati sa 3. So, yung isa, nutritional food products development. Yung second, fortified foods product development. At yung third, functional foods. Product development. Doon ako sa functional food. Ako nung nasa R&D ako, unit head ako. So, yung units kasi yan under one section. So, may 3 units. So, nandun ako sa sa functional foods. Yung isang nutritional food, so meron ding mga researcher dyan. Magkakaiba kami ng dinidevelop ng mga products. Gano'n kayo katagal, ma'am, yung kayo, nasa product development na section? Siguro I was there 2003 na nag-start ako. 2013, 10 years. 2013 nung lumipat ako ng division. Lumipat na yung tech transfer and commercialization. Technology transfer and commercialization. Ma'am, ano yung mga projects na hinandle nyo? Kasi yung nasabi nyo sa yung sa brown rice. Kayo po yung nag-project lead nung siya, yung meron kasing meron question nun yung secretary namin, Secretary Montejo. Siya yung siya yung nag-request o nagsabi sa FNRI, you should have a project on brown rice. Kasi, may personal, sa kanya, may personal, based on personal experience niya, he was diagnosed to have isang, parang siguro annual medical check-up. Lumabas sa APE niya, mataas ang blood sugar, mataas ang cholesterol, hindi ko alam kung ano pa yung isang mataas sa triglyceride. Basta merong matataas, puro matataas. Sabi nga niya kung ito ay grades, top-notcher siya. Kasi matataas lahat. And the doctor is recommending, ang dami-dami gamot. Hindi siya masyadong mahilig mag-take ng gamot. So, parang sabi niya, hindi ba pwedeng alam bang ibang way bukod sa gamot na forever or for so long, kasi hindi ako masyadong nagtitake ng gamot. So sabi sa kanya, subukan mo mag brown rice siya for 1 month, tapos pa-check up siya, normal lahat ng kanyang values. So ang sabi niya, if brown rice can do that to me, bakit hindi ginagawa ng maraming tao merong sakit katulad ko? Sabi nung namin, kasi po hindi po maraming tao ang nakakaalam ng health benefits ng brown rice. Saka hindi siya available. So, bakit hindi alam ng mga tao? Ganun kasi si Secretary Montejo dugtong-dugtong na questions. Dugtong-dugtong na questions na in the end, mapapaisip ka, ano nga ba? Bakit nga ba? Yung ganun. So, ang sabi ng aming director, mabilis po kasi masira ang brown rice. Bakit? Kasi po may po yan meron po yung enzymes which causes ina-explain niya technically. Sabi niya ganyan, sige, project nyo yan, FNRI kasi gusto ko ang brown rice. I-offer natin sa mga tao bilang functional food na merong health benefits. Ang pinaka-anong challenge ko talaga doon is that I took up my master's at a very late na. Yung bang, ilan ba ako parang past 40 na yata ako nun or turning 40. Medyo mas maganda sana if yung bata ka pa lang, mag-masters ka na. Kaya ng opportunities kasi were not available during those times. Ngayon nga, sabi ko nga dito sa mga young researchers namin, so dati, during my time, pinag-aagawan ng scholarship and it's on seniority basis. Ngayon hindi. There are so many slots available kasi nga ini-encourage ang mga estudyante to go into science and engineering, which is a big advantage sa kanila.
So, ngayon, kung gusto mo hanggang PhD, sige. Mula masteral, dire-diretso ka. Gusto mo local, sige. Gusto mo abroad, sige din. Maghanap ka ng universities. And you will be allowed to study. Yun ang kagandahan. Kasi tinitingnan talaga ng nagtatarget ng DOST na a certain number of PhDs in each year. So, dahil merong ganon, nag-alat sila ng funds. Which is very good for people who likes to study. Kung bakit hindi pa ako ng DOST mo? Sana pagka-graduate ko ng DOST na ako. Pagbalik ko to na naman. Okay. Yeah. As a product developer, unang-una is to be able to have it commercialized. When you're developing a process or a product, you're not even sure kung at the end of your product development, merong magne-negosyo, merong magbe-venture na i-commercialize. Kasi it's a big challenge sa lahat ng product developer na makita mo siya sa shelf. At yung feeling ko nung nakita ko siya sa sa mga high-end supermarket niya na ipasok both his iron fortified. Ito yung sabi ko sa inyo. Exact. So, pinopromote din natin sa yung brown rice internationally? I would say yes. Kasi nung merong Pilipino dito na nag-attend ng launching namin ng nag-launch kami ng brown rice recipes, talagang interesado siya. Gusto niya i-promote sa mga restaurant doon sa kanila. Nasa abroad siya nakatira. Sabi niya, maganda yan first time that I'm hearing this. Sabi niya, I'm proud na dito niyang ginawa sa Pilipinas. Sabi niya. Okay. Kasi recent ko nga lang narinig yung pinopromote yung brown rice. Ito na may iron. Kaya natuwa kasi ako nung nakita ko to na sa McDonald's ako nung mabasa ko to. Inabot sa akin nung Ma'am, newspaper mangsi ko, yes. Kasi yung husband ko binasa yung headline, ako binasa ko yung business kasi lagi ko hinuhugot ang business. Ano ba yan? Gusto mo ba magnegosyo? Hindi, titignan ko magkano ng dollars. Pero joke lang. Pero talagang ina-scan ko. Nung pag-booklet ko, kilala ko to Sabi ko, parang yun yung brown rice ko. Nga, pagtingin ko, yun na nga. Sabi niya, oo nga, sabi niya. Kilala din ang husband ko yan. Ang naalala ko lang na in the past, when we do not have yet the capability to do antioxidant capacity, dinadala ko ang sample ko sa UP Los Baños. And they analyze it for me. Yun. Dalawa yun nakalimutan ko na yung isa. Dalawang functional properties yun sa UP Los Baños po ginagawa. Collaborative. Para more on collaboration. More on collaboration. Kasi yung mga ibang kasamahan ko naman, sila naman ay halimbawa doon sa glycemic index na parang FNRI lang yata ang gumagawa nun. Locally. Testing na yun. Testing na yun. It's 150,000 per sample. No wonder walang masyadong maraming And it has to be a very good product na ipapa-analyze mo. 150,000 isang sample. Ganon ka gawin. Kasi human subjects yung gagamitin doon to analyze. So, kakainin nila, kuhanan sila ng dugo. Ang hirap ng proseso nun. Sabi ko nga, gusto ko yung pera, pero ayoko nun. Parang 2,000 yata yun pagka-subject ka. Yung makuha. Yung makukuha subject. At siya, merong qualifications. Hindi lahat ng gustong maging subject ay pwede. Meron ka dapat healthy ka, dapat ganito ka. Ang daming qualifications. Ang hirap. Tapos ang dami kasing kuha ng dugo. Parang pincushion naman ang aking dyan pagkatapos ko. But anyway, it's a difficult, but FNRI can do it. Yung collaboration. PCA collaborated with us when they were promoting their cocoa sugar. Ayan. So, pina-analyze nila dito ang and we found na ang baba. Ang baba ng glycemic index. Kasi if you're already diabetic, ang sasabihin sa inyo na magbawas ka sa ganito, magbawas ka sa puro bawas, and eat products which are low in glycemic index. Kasi para hindi nag-shoot up ang blood sugar mo. So, yun. Merong cocoa sugar is one. Yacon is one. Oo, yun. So, nung pinapa-analyze din namin sa kanila,
we do not have 150,000, but can you please analyze? Can you please analyze our sample? O sige, 50,000 na lang. Wala din kami 50,000. We have laboratory. We can give you yung mga ganun. At least maganda pagka andito ka na sa loob. Pero if they have to recruit yung mga bagong they have to pay everybody. 150,000 talaga. Very expensive test. Yung sa akin, training. Training pa din ng training pa din more on advanced food processing, support in terms of equipment. Kasi hindi naman pwedeng yun at yun ang proseso ng pag-manufacture mo. At saka support din siguro sa packaging. Kasi parang sa akin, ang gaganda ng produkto natin, pero kapag itatabi mo ang packaging, halimbawa ito, nakita ko yung saan ba galing yun? Hindi ko alam kung Japan or Korea na brown rice. Kalahati lang siya niyan. Pero ito, naka-box pa. And the box, may window yung box. Brown rice. Ang ganda. Black. So, may secondary packaging siya. Pag tinabi ko to, ang hirap bitbitin ito Pero yung kanya parang padregalo. 1 kilo lang padregalo. Ang ganda ng packaging. So, if we have support in terms of packaging siguro, design, yung labeling design para mas maging attractive. Kasi laking factor ng packaging Nakita ko sa Japan, mas masarap pa naman yung pagkain natin, pero tignan mo naman ang packaging. Parang pag na-receive mo, masaya ka na, doon pa na sa lalagyan. At hindi mo itinatapon si lalagyan, itinatabi mo siya at itinidisplay mo na yung ganun ba na ng Pinoy sa atin. Pagkabukas mo to, tatapon mo to, tapon ka agad yan. Kasi sa'yo walang value. Yun yung mga nila. They put very simple things in very nice packaging and you pay for the packaging cost. And still you're happy to receive it as a gift. Yung sa akin dyan, yung public-private partnership na tinatawag, na madami kaming ganyan, na we have a lot of collaborative work with the industry. Na halimbawa, case and example yan, meron silang, gusto nila halimbawang mag-try ng bagong spice na ihahalo halimbawa sa curls. Kaya lang, yung kanilang dedicated na, halimbawa, ito ay cheese, ito ay barbecue, ito ay, pero wala silang, napakahirap para sa kanila na linisin lahat yun para magta-try sila ng bago, very expensive yun. We have an extruder. So, with a minimal amount, magkano lang? Wala pang 1,000 na testa nila kung mag-work
a study intended to determine whether these children will will accept the product and ano yung effect sa kanila. Pero yon dahil mga bata, dumadaan yun sa mahabang proseso, may ethics siya. At saka lahat itong fortificants na to, these are accepted fortificants. These have been tested, kumbaga dumaan na siya sa butas ng karayom na microbiologically safe, walang idudulot na ano sa bata, and we have consent from the school and the parents to conduct the study. So yun, meron din control group, meron din, alam na nila yun. Yun yung mga, sa FNRI lang yata sila pumupunta to conduct that study. Kasi parang nandito lang yung sabi nga namin, kailangan ipasa na ng mga scientists. Mga scientists kasi ang gumagawa na mga scientists na nag-study abroad, tapos dinala nila yung technology dito. Sila na yung nagpapaandar, sila na yung nagko-conduct, pero they need to pass it sa younger generation. Otherwise, kasi medyo mahaba ang proseso. So parang hindi pa siya kayang i-transfer sa unti-unti, kaya lang kailangan pa din si scientist to evaluate yung results, tapos to talk to the doctor. Mahaba yung akala nila ganun kasimple to conduct this efficacy among children. Ang hirap, ang laking pera. Mahirap, pero maganda yung resulta kasi palagi natatanggap sa publication yung the efficacy of among yung siguro if we have the funds na meron sila kasi ang nakikita ko talagang natin yung mga matatalino nating mga researchers, hindi sila nag-stay. Yung mga nag-stay dito talagang super mahal nila ang country kaya sila nag-stay. Pero hindi ko alam kung that belongs to the minority, pero it looks like madaling i-entice ang ating young and talented researchers, food techs, engineers, scientists sa work abroad. Yun yung kalaban natin ngayon Nagpupunta sila doon kaya all the more madami na silang pondo, maganda pa yung facility, and they can do a lot more doon and earn a lot. Pero yung dito, paano tayo siguro we provide incentives, tapos we add funds doon sa R&D. Pondohan natin, wag naman yung tira lang ng ibang yung ibinibigay. Hindi, yung talagang i-cultivate natin yung i-cultivate natin yung kultura na hindi kabawasan sa iyong future kapag nagstay ka. Yung makakapagpaaral ka pa rin ng anak. Yung maganda pa din na magiging future mo na feeling secured ka if you stay in the country. Kasi ang daming lumalabas sa country, ang sabi nila, I'm doing this for the family, not for myself. Kasi may anak akong nag-aaral ng ganito, gusto kong magkabahay, gusto kong i-secure ang kinabukasan ng mga anak ko at ng pamilya ko. Kasi tayo, masyado tayong family-oriented. Hindi tayo country, hindi katulad ng Japanese. Nila, mahal na mahal nila ang country nila. Very nationalistic. Tayo kasi, merong ilan na nationalistic, pero ewan ko kung anong percentage yung mas gusto i-secure ang family nila at ang future nila. And ang nakikita nilang fastest way, easier way is going abroad. Yun. If we can retain all these brains in the country, and we can infuse more capital sa ating researchers, at saka taasan yung sweldo, baka hindi na nila maisip umalis. Kasi ang hirap din, third class citizen tayo abroad. No matter how good we do.